gumagawa ngayon ng kaparaanan ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang dako sa lupalop ng buong daigdig, ng iba't ibang mga kalamidad at sakuna, upang babalaan na meron pong Diyos na dapat alalahanin siya. Sabi pa nga sa aklat ng mga ngaral, chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupang ating katawang lupa at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Bakit ka ngayon humihinga, kapatid? Bakit ka ngayon nakatingin? Bakit ka ngayon gumagalaw? Dapat mong ipagpasalamat. Dahil ang buhay na yan ay pinahiram lamang ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, pag nawala to, mga kababayan, yung katawang lupa natin, mga kapatid, sabi sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 19, yamang sa labok ka nang galing, sa labok ka rin babalik. Pag ang tao namatay, lastly lang sa nakarang hindi ko nasamahan si Pastor Jerry noong nakarang pagsasayang papuwid, dahilan ng aking ama ay nalagay na sa peace. Pero hindi natin alam kung talagang peace. Kaya laging may nagsasabi, rest in peace. Yun ang katagang sinasabi ng bawat isa sa atin. Maaari ang katawan, rest in peace. Paano yung kaluluwa? Kasi yung katawan, babalik sa lupa, yung espiritu, babalik sa Panginoon, pero meron tayong natitira sa katauhan natin. According 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, ay binubuo ito sa katawan natin, espiritu, katawan, kaluluwa. Katawan, babalik sa lupa, espiritu, babalik sa ating Panginoon na pinahiram lang sa atin kung bakit tayo binigyan ng buhay. Yung kaluluwa, ang nangyayari sa ating mundo, ngayon pa lang, sinusunog na yung mga katawan ng mga tao. Paano pa kaya yung kaluluwa? Naalala niyo yung sinasabi sa aklat ng Mateo? 10:28, huwag niyong katakutan ng pumatay ng katawan at kaluluwa. Bagkus katakutan ninyo ang pumapatay ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno.